The Eternal Bloodline. Kabanata 77. Sa hotel. Isinara ni Kyle ang pinto sa likod niya at bumaantong hininga. Ang kanyang mausisa na tingin ay lumibot sa buong silid ng hotel. Hindi ito maliit. Isang malaking kama na may komportableng kutsan ang inilagay sa gitna ng silid na may dalawang mesa na nakalagay sa magkabilang gilid. Isang upuan at tea table ang inilagay sa harap ng kama. Ang palamuti ay malinis at komportable na may pinakamababang kasangkapan. Bukod dito, ang silid ay naliliwanagan ng sinag ng araw na nagmumula sa hugis parisukat na bintana sa tapat ng kama. Hindi masama. Hinawakan ni Kyle ang berdeng pendant na nakasabit sa kanyang baywang at inihagis ito sa isa sa mga bedside table nang walang pakialam sa katotohanang hiniling ng Royal Envoy na panatilihing ligtas ang pendant. Hihamdat agad na hinubad ang shirt sa katawan na may mabilis na paggalaw. Ilang matingkad na halos hindi nakikitang mga butil ang dumikit sa malamig niyang balat. Ang kanyang mga balikat ay tabla, ang dibdib ay nililok ng maayos na mga kalamnan, na nagbibigay ng isang malakas na presensya. Matapos ihagis ang sando sa upuan ay pumasok si Kyle sa banyo para maligo. Ang temperatura ng tubig ay normal ngunit isang malamig na ambon ang lumitaw sa paligid niya sa sandaling siya ay humakbang sa ibaba ng tumatakbong shower. Sa gitna ng lahat ng ito, ni isang onsa ng lamig ay hindi naramdaman ni Kyle. Siguro dahil sa bloodline niya o baka dahil sa blue flames na hindi niya sigurado. Ginugol niya ang kanyang matamis na oras sa banyo at lumabas na nakayapak na nakasuot ng maluwag na sando at pantalon. Basang-basa ang buhok ni Kyle pero wala siyang pakialam at tumalon sa kama na may masayang ekspresyon. Siya ay malinis, ang silid ay tahimik na may perpektong kapaligiran ngunit mayroon lamang isang maliit na problema. Hindi ako inaantok. Natawa si Kyle sa sarili. Maaliwalas ang kanyang mga mata nang walang tulog. Gamulong-gulong siya sa kama nang wala sa sarili. Masyado akong nakatulog nitong mga nakaraang linggo. Wala na akong magagawa ngayon. Dapat ba akong lumabas at magsanay? Ang tagal naman. Malinaw na boses ni Bea ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. She scoffed when she heard the word training, from Kyle. Matagal na niyang kilala si Kyle at may ideya na siya kung anong klaseng tao siya. Tamad siya sa umpisa pero alam niya ang priorities niya kaya naman malaki ang pinagbago niya sa maikling panahon. Gayunpaman, ang ilang mga dating gawin ni Kyle ay katulad ng dati. Siya ay isang masipag na tao ngunit kahit na ano ay hindi siya dumaan sa matinding landas. Isang malaking kaibahan kina Alec at Carcel na magsasanay araw at gabi. Natitiyak niya kung sa hinaharap ay bibigyan si Kyle ng isang pagpipilian na magsanay kasama ang isang mabigat na individual o umupo at panoorin na pipiliin niya ang huli ng walang pagdadalawang isip. Bahagyang tumawa si Bea at napatikip ng dila sa inis. We almost forget the fact na kahit umupo siya sa likuran at kumain ng melon seeds ay may makukuha pa rin siya sa sitwasyon. Lahat salamat sa kanyang hindi kapani-pani walang memorya at mataas na swerte. Napataas ang kilay ni Kyle nang maramdaman niya ang linya ng iniisip ni Bea. Anong iniisip mo? Ako ay isang taong nakamit ang lahat sa pamamagitan ng pagsusumikap at tiyaga. Nanlaki ang mata ni Bea sa sinabi nito. Anong mahirap na trabaho? Anong tiyaga? Hindi ba hinahakot mo lang ang bawat kayamanan mula sa Tower of Opportunity? Hindi. Hindi yun tama. Ang mga kayamanan ay halos nahulog sa iyong paanan na parang nandoon para lang kunin mo sila. Mabilis na binago ni Kyle ang paksa sa loob ng isang segundo. Kamusta ang iba? Ano mang pagpapabuti sa kanilang lakas? Ninitian siya ni Bea at nagpas siyang umalis muna saglit sa topic. Magaling sila. As usual, full vigor ang training ni Alec. I think he will break through the big rank within 2 to 3 months. Nag-improve si Carcel kamakailan sa kanyang spear art. Sa kasalukuyan, siya ay si Rango. Mga 9, umiiyak lang siya at sinusubukang tumakas sa malupit na pagsasanay. Isang linggo lang ang nakalipas ay nabugbog siya sa kalokohan niya pero alam mo naman na sobrang tigas ng ulo niya at ngayon ko lang siya pinapanood na binubugbog na naman siya ng matanda. Naging seryoso ang boses ni Bea habang inilarawan ang 9 battered conditions kay Kyle. Saan niya gustong pumunta? Bakit lagi niyang nililigawan si kamatayan? Napailing si Kyle sabay tawa. Bamaantong hininga si Bea nang may pumasok sa isip niya pero hindi siya sigurado kaya hindi niya ito itinuro. I'm not sure but a few weeks ago daldal niya na may gusto siyang iligtas. Sabi niya, aksidenteng nakidnap ang isa sa mga kamag-anak ng mga tulala niya. Gayunpaman, malamang na nagsisinungaling siya para takasan ang matanda. Anyway, I heard from Principal Radrick na magtatapos ang training ng estudyante sa kalahating buwan at sa susunod na buwan, pupunta sila sa boundary ng Black Forest para labanan ang mga halimaw. Ayon sa aking pagsisiyasat, ang lihim na realm ay magbubukas ng mas maaga.
Siguro sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Napakunot naman ang noo ni Kyle. Isang biglaang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Alam kong maraming kayamanan sa loob ng lihim na realm ngunit nagtataka ako kung bakit ang Central Continent ay pinagkakaabalahan tungkol dito. One thing is for sure, delikado ang realm, masyadong delikado dahil seryoso ang ekspresyon ni Master nang sabihin niya sa akin ang tungkol dito. Gayunpaman, ang Central Continent ay lumalaban sa lahat para lamang buksan ang realm. Marahil ay may malaking dahilan sa likod nito. Hindi man lang niya napansin kung paanong unti-unting bumababa ang nagbabagang araw mula sa abot tanaw. Maya-maya'y pumikit ang mga mata niya at nakatulog ulit. Muntik nang mapilitan si Bia na sumama sa ulo. Ikala ko ba hindi ka inaantok? Paanong ang isang tao ay makakatulog ng ganito katagal? Sok! Nagungol siya ng ilang segundo pero hinayaan siyang mag-isa. Kinagabihan, nagising si Kyle nang makarinig ng ilang katok sa kanyang tainga. Umupo siya sa loob ng 1 segundo at tumingin sa pintuan ng silid na may maingat na ekspresyon. Sino te? Naghintay si Kyle, natahimik ng ilang segundo pero may mahinang tinig na tinig sa likod ng pinto. Paumanhin sa abala ngunit handa na ang hapunan. Gusto mo bang kainin ito sa iyong silid o sa lobby ng hotel? Bumaba si Kyle mula sa kama na may hagulgol. Mula sa boses, sigurado siyang ang nakatayo sa labas ay isa sa mga babaeng duwende na nag-welcome sa lahat sa hotel. Saglit lang bababa na ako. Medyo paus ang boses niya habang humihikab sa pagitan. Isa pang katok ang tumunog sa pinto. Sige po, sir. Narinig ni Kyle ang kumukupas na mga yabag at sa loob ng 1 minuto ay pinalitan ng itim na hoodie ang kanyang kulubot na sando. Hinawakan niya ang kanyang hanggang balikat na buhok at itinali ito ng isang pony. I think I should cut my hair. They are pretty cool but it's getting a little annoying. Well, I am in the capital city, bibisita na lang ako sa isang malapit na shop dahil kung ako mismo ang gumawa nito ay isang disaster. Isinuot niya ang kanyang sapatos at lumabas ng kwarto. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga hilera ng mga silid ay nakita niya ang ilang nag-uusap na mga kabataan. Masyado sigurong excited ang lahat sa pagtulog dahil mukhang buhay na buhay ang hotel. Binati pa siya ng ilang individual ng magalang na ngiti. Tumango si Kyle sa kanila. Hindi naman siya kakaiba dahil, pagkatapos ng kanyang talent test, alam niyang sisikat siya. Bukod dito, lahat ng nanalong kalahok ay mananatiling magkakasama sa mga susunod na buwan kaya mas mabuting iwasan ang mga away. Matapos madaanan ang hallway at ikalawang palapag, bumaba siya sa lobby sa pamamagitan ng hagdan. Tumingin-tingin si Kyle sa paligid, malaki ang lobby na may masaganang espasyo na puno ng maraming upuan na nakapalibot sa mga round table. Maraming mga individual ang nasiyahan sa kanilang mga pagkain at ang tunog ng mga pag-uusap ay napuno ng hangin. Ang ilang elven na lalaki at babae, na nakasuot ng magagandang gown, ay matikas na gumagalaw sa karamihan, na naghahain ng masasarap na pagkain sa lahat. Maraming tao ang nakakita kay Kyle na kakalabas lang ng hagdan. Sa gitna ng abalang mga mesa, isang maingay na boses ang bumalot sa hangin. Kyle! Napatingin si Kyle sa may-ari ng boses. Si Regis iyon. Nakaupo siya kasama si Naniv, Faith, at Yu. Nakaupo na rin si Sinon sa kanila. Gumawa ng split-second decision si Kyle at kumuha ng bakanting upuan, dumiretso sa table nila. Parang walang nagpapahinga. Inilagay niya ang upuan sa tabi ng upuan ni Regis. Nagulat ang ilang mga mata na napatingin sa kanya pero hindi ito pinansin ni Kyle at umupo na siya. Pinakawalan ni Regis ang isang labis na buntong hininga at kinurot ang kanyang mga kilay. Gusto ko sanang magpahinga pero nung humiga na ako sa kama hindi lang ako makatulog. I think it's because I am excited about the special training. Yung iba nandito na nung bumaba ako. Tumango si Kyle. Si Regis at ang kanyang team ay tapos ng kumain kaya naman nang makaupo si Kyle kasama si Regis ay may dumating na babaeng duwende sa likuran niya. Ipinakita niya sa kanya ang isang menu at pagkatapos kunin ang kanyang order ay umalis na siya. Napatingin si Regis sa kumukupas na duwende. Natahimik ang kapaligiran sa paligid ng mesa. Inilagay niya ang kanyang ulo sa mesa na may malungkot na ekspresyon. Sayang si Lumi at Izel hindi nakapasa sa second round. Sila ang pinakamadaldal. Ngayon, parang nakaupo ako kasama ang isang bungkos ng mga mute. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya ay walang sumagot. Ang kanyang pagtutol ay itinuring na parang manipis na hangin ngunit pagkatapos ay dama po ang mga mata ni Kyle sa mga palso niyo. Walang laman ang kanyang mga palso. Nasaan ang mga bracelet mo? Nag-blurted out si Kyle nang hindi man lang namalayan at lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Kabilang sa kanila ang pinaka-nagulat ay si Yu. Kilala niya si Kyle sa pamamagitan ng senior na si Regis at hindi siya pamilyar sa kanya.
Kaya, ang ganitong uri ng tanong ay hindi inaasahan. At saka, bakit siya nahuhumaling sa mga pulseres? Ibinuko niya ang bibig niya para magsalita pero parang napagtanto niya ang pagkakamali niya ay pinigilan siya ni Kyle. Ayos lang. Hindi mo naman kailangang sabihin sa akin. Kumunat ang noo niyo, hindi dahil pinigilan siya ni Kyle na magsalita. Nagtataka siya sa sarili. Paano na lang niya masasagot ang tanong niya nang hindi man lang nagdalawang isip? Kung hindi dahil sa biglaang pagpigil ni Kyle sa kanya ay malamang nasagot na niya ang tanong nito ng mabilis. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi kailanman nangyari. Bukod dito, hindi siya sumagot sa mga estranghero at si Kyle ay halos isang estranghero kung hindi dahil sa katotohanan na sila ay nagkita ng ilang beses nang nagkataon. Ang tahimik na kapaligiran sa paligid ng mesa ay nagiging hindi na makayanan sa bawat segundong lumilipas kaya naman pinalo ni Sinon ang kanyang kamay sa mesa ng malakas na bulalas. Halos nakalimutan ko. Ano ang plano ng lahat para sa linggong ito? Libre tayong lahat. Kaya, naniniwala akong may pinaplano ka. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya na may blankong ekspresyon. Lalo na si Regis, alam niyang blanko ang kanyang kinabukasan kina Yu, Niv, at Faith dahil laging tahimik ang tatlo. Isa pa, sa dagdag ni Kyle na mas tahimik pa sa trio na alam niyang magiging boring na boring ang buhay niya sa mga susunod na araw. Napawi saglit ang ngiti ni Sinon nang makita ang blanko nilang ekspresyon. Gayunpaman, pinakinis niya ang kanyang ekspresyon at tumingin sa kanila nang may buntong hininga. Walang plano. Tumango ang lahat sa kanya at nagsimulang mag-isip si Sinon. Makalipas ang ilang segundo ay nagningning ang kanyang mga mata. Tapos punta tayo sa Elven Festival. Bukas na yan at magpapatuloy ng 2 araw. Muntik nang makaalis si Regis sa mesa nang marinig ang sinabi ni Sinon. Hindi lang Regis, Yu, Niv, at Faith ang may parehong iniisip. Ang Elven Festival ay hindi karaniwan. Isa lamang itong normal na pagdiriwang na ginaganap bawat buwan sa silangang bahagi ng kabiserang lungsod. Kaya, maraming beses na nila itong nakita. Si Kyle lang ang curious na nagulat pero nang makita niya ang pag-aatubili na ekspresyon ng lahat ay napansin niya kaagad. Sa tingin ko hindi maganda ang pagdiriwang na ito. Napangiti si Sinon nang makita niya kung paano kumilos ang lahat na parang inasnan na isda. Binuksan niya ang palad niya at sinenyasan na magtipon sila. Mahina ang boses niya habang bahagyang bumulong. The festival this time is special. This time isang malaking auction ang magaganap behind the scenes. I heard a lot of unique things will appear in the auction. Natigilan si Regis. Isang auction lang. Ano ang espesyal dito? Hindi ako pupunta. At saka, sa tingin mo ba ay mayaman ako para makipagkompetensya sa mga lumang foggies na lalabas sa auction? Nag-click si Sinon sa kanyang dila at kinatok ang mesa gamit ang kanyang mga buko. Just hear me out. Merchant si kuya kaya may inside news ako. Sa pagkakataong ito ang lahat ay nagpanting ang kanilang mga tainga upang makinig ng mabuti ngunit kung hindi nila mahanap ang kanyang espesyal na balita, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kay Sinon. Mas humina ang boses ni Sinon habang nakahilig sa kanila. Narinig kong may nahuli na sirena sa kaharian ng demi-humans. Ibinente iyon ng mga hanggal na iyon sa isang maharlika. Sa ngayon, nasa Kingdom Tercia ang maharlika na bumili ng sirena. Ilalagay niya ang sirena sa auction. Nang matapos si Sinon, nabigla ang lahat sa gulat. Si Niv ang unang nag-react. Ano? Sirena. Ilang ulo ang pumutok sa kanilang mesa na may curious na mga mata at nagmamadaling pinatahimik ni Sinon si Niv upang manatiling tahimik. Napatingin siyo kay Sinon na nakakunot ang noo. Ang kanyang mga amber na mata ay kumikislap sa masalimuot na emosyon. Baliw ba sila? Kahit na ang lahi ng sirena ay medyo malayo sa ibang lahi ay labag ito sa mga patakaran. Paano sila magsusubaste ng isang buhay na nilalang? Ito ay katulad ng pang-aalipin at ang pang-aalipin ay ipinagbabawal sa kaharian. Matalas ang boses niya pero baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Tumango si Sinon sa kanya sabay buntong hininga. I know. Nalaman ko lang sa pamamagitan ng kapatid ko. Narinig niya ito sa ibang merchant. Sabi nila, hindi raw normal ang auction na ito dahil piling-piling individual lang na may special invitations ang makaka-access sa auction. Nagtaas ng kilay si Kyle. Katulad ng iba ay hindi pa siya nakakita ng sinuman mula sa lahi ng sirena. Wala naman akong ibang gagawin sa mga susunod na araw. Tinapik niya ang mesa para makuha ang atensyon ng lahat. Why don't we check out the festival? We are free for the time being, so it's not a bad idea. At saka, we can inquire if those rumors about the secret auction and the mermaid is true or not. Kumurap ng ilang beses si Regis.
Hindi ko alam kung bakit hindi ko matanggihan ang mungkahing ito. Ito ba ang kapangyarihan ng lakas? Nagsalubong ang kilay ni Kyle sa sinabi nito pero minabuti niyang manahimik dahil alam niyang masakit iyon. Makalipas ang ilang segundo ay pumayag din ang iba at napagdesisyonan nilang lahat na magkita bukas ng gabi sa lobby ng hotel. Sa gitna ng diskusyon, bumalik ang duwende na kumuha ng order ni Kyle na may dalang pagkain. Sa oras na iyon, tumayo si Regis at ang iba at nagpasya na bumalik sa kanilang mga silid. Saglit na tiningnan ni Kyle ang kanilang mga unti-unting nawawala at pagkatapos ay tinitigan ang iba't ibang klase ng mabangong pagkaing inilagay sa harapan niya na may masayang ekspresyon. Kahit na siya ang nagluto at kumain ng halimaw na karne sa kaganapan, hindi alintana ang kanyang karaniwang kasanayan sa pagluluto ay hindi kailanman may kukumpara sa masasarap na pagkain sa kanyang harapan. Pagkatapos kumain, tahimik na naglakad si Kyle sa loob ng hotel. Ang hotel ay hindi masyadong maluho ngunit hindi rin ito masyadong mapagpakumbaba. Hindi siya inaantok kaya in the end, he decided to do some light exercise sa kwarto niya. Hindi tulad ni Kyle na itinapon ang bagay tungkol sa auction sa likod ng kanyang ulo, ang isip ng ibang miyembro ng grupo ay hindi kasing payapa ng kanya. Lalo na sina Yu, Niv, at Faith. Sila ay mga maharlika at mas alam ang mga alituntunin at regulasyon ng kaharian kaya naman pagkatapos malaman ang tungkol sa auction ay agad nilang ipinaalam sa kanilang mga magulang. Kabilang sa trio ang pinaka nag-aalala ay si Yu, sa sandaling bumalik siya sa kanyang silid ay kinontak niya ang kanyang ama upang malaman kung totoo ang mga chismis tungkol sa sirena. Nagulat ang kanyang ama. Hindi niya alam ang bagay na ito. Bilang isang tao na palaging kailangang iulat ang bawat mahalagang bagay na nangyari sa kaharian sa hari, siya ay naiimak sa kung gaano katapat ang ganitong uri ng bagay na nangyayari sa ilalim ng kanyang ilong. Ang ganyang katapangan. Ang ama ni Yu, si Eiffel ay nakita ang madilim na bahagi ng kontinente. Kaya, alam niya tulad ng ibang mga kaharian na maraming maharlika mula sa Kingdom Tercia ang gumagawa din ng mga ganitong uri ng malilim na bagay sa likod ng mga pintuan. Sinaktan nila ang mga inosenteng mamamayan, nagbenta at bumili ng mga alipin kahit na ito ay ipinagbabawal. Abay palihim itong ginawa ng mga maharlika kaya naman walang magawa ang Haring 11 kundi pumikit sa lahat ng ito dahil alam niyang kung hihigpitan niya ang kanilang tali ng walang ebidensya ay magre-rebelde sila. Gayunpaman, naghihintay ang Elven King na magkamali sila. Isang pagkakamali at sila ay mapapawi. Kung totoo ang balita tungkol sa auction, sigurado si Eiffel na matutuwa ang hari. Isang malakas at mabigat na boses ang narinig mula sa bilog na kristal sa kamay ni Yu. Yu, don't worry, ako na ang bahala sa bagay na ito. Tumigil siya saglit at naging mahina ang boses niya. Mahal, sa simula pa lang ay hindi ko ginustong sumali ka sa event pero pinilit mo. Ngayon, tumutok ka na lang sa kinabukasan na pinili mo para sa sarili mo. Alam kong nasa hustong gulang ka na para magdesisyon para sa sarili mo pero nag-aalala ang matandang puso ko dahil kung may nangyari sa iyo ng nanay mo at hindi ko nakakayanin. Lumambot ang ekspresyon ni Yu sa sinabi ng kanyang ama ngunit sa sumunod na segundo ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Dad, I am sorry for worrying everyone but I don't want to stay confined in the house anymore. I don't want to be a porcelain glass that needs protection. I want to be strong like you. Natawa si Eiffel sa sinabi ng kanyang anak. Alam niyang tulad ng kanyang kapatid ay gusto niyang maghabol ng lakas ngunit ang problema ay ang kanyang pamilya. Masyado silang overprotective. Kaya naman hindi kailanman nakakuha ng tamang karanasan si Yu sa mga totoong laban. Humalaklak siya at nagsimulang purihin ang kanyang anak para gumaan ang kanyang kalooban. I know my daughter is very strong. Sino pa ba ang may kukumpara sa anak ko? She is a genius with SSS rank talent. 2 sub-rank below the legendary SSS dagdag rank pero in the future, madali silang matalo ng anak ko. Namula ang pisngi ni Yu sa kahihiyan. Naguguluhan siya at kinalikot ang komunikasyong kristal. Dad, I believe you are busy. Mag-usap tayo mamaya. Nang hindi man lang naghihintay ng sagot ay dali-dali niyang pinutol ang koneksyon. Isang nakakahiya ngunit tunay na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Inilagay niya ang kristal sa storage ring at umakyat sa kama para matulog. Ang sumunod na araw ay medyo walang pangyayari para sa maraming individual na nananatili sa hotel. Ang ilan sa kanila ay lumabas para gumala habang ang ilan ay nanatili lamang sa kanilang mga silid upang mag-aksaya ng kanilang oras. Si Kyle na hindi nakatulog kagabi dahil hindi inaantok ay ginugol ang kanyang araw sa kama. Kinagabihan ay nagising siya at nag-inat ng katawan ng 1 oras bago naligo. Pagbaba niya ay hinihintay siya ni Regis at Faith sa lobby. Makalipas ang ilang oras, dumating din sina Niv,
Yu, at Sainon at sabay silang lumabas ng hotel. Naglakad-lakad sila sa mga kalye na napapaligiran ng maraming malalaki at maliliit na bahay at ilang tindahan ngunit dahil walang laman ang bulsa ni Kyle ay tahimik lang siyang nakatingin sa mga tindahan mula sa malayo. Bakit ako napakahirap? Ipinilig niya ang kanyang ulo na may bigong buntong hininga ngunit sa sumunod na segundo ay nagningning ang kanyang mga mata. At tama, marami akong nahiram na armas sa mga kalahok sa event na maibebenta ko sila. Nagliwanag ang mood ni Kyle. Naramdaman niya ang espasyo ng kanyang isipan at tinitigan ang tumpok ng mga sandata na nakalagay sa isang sulok na nakayuko. Tamad na boses ni Bia ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Sasabihin mo pa rin Hiram, kahit na binabalak mong ibenta ang mga ito. Hindi pinansin ni Kyle ang kanyang sinabi at sumunod sa likod ng grupo. Dahil sa madilim na ulap na natipon sa itaas sa kalangitan, ang mahahabang kalye ay napakagandang iluminado ng mainit na liwanag ng mga ilaw na bumubuhos mula sa mga bintana ng kalapit na mga bahay at mga dekorasyong nakasabit sa labas ng mga tindahan. Katulad niya, halos tahimik si Nanib at Faith pero pinakanak ang nagsasalita sila sa tuwing may makikita silang interesante. Si Regis at Yu ay tahimik na sumusunod sa likod ng dalawa. Ang mukhang excited lang ay si Sainon. Lumibot ang tingin ni Kyle sa paligid at nakita niyang maraming dumaraan na sumusulyap sa kanyang grupo. Maganda si Yu at si Sainon ay isang pambihirang demi-human na nagtataglay ng mga pakpak kaya nakakaakit sila ng maraming atensyon. Umiling siya at binaliwala ang katotohanan na ang kanyang mga gwapong katangian at striking silver na buhok ang isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming umiling siya at hindi pinansin ang katotohanan na ang kanyang mga gwapong katangian at striking silver na buhok ang isa sa mga dahilan kung bakit ang daming dumadaan na lumilingon para tingnan ang grupo. Maliwanag na nagniningning ang buwan sa kanilang mga ulo nang sa wakas ay dumating sila sa lugar kung saan ginanap ang pista. Nilaibot ng mga mata ni Kyle ang paligid, iba sa mga kalsadang nila Karen nila kanina, ang lugar sa harapan niya ay pinalamutian ng maraming makukulay na ilaw na kumikinang sa ilalim ng madilim na ulap. Doble ang bilang ng mga tindahan. Sa magkabilang panig, hindi mabilang na mga stall ng pagkain at mga mangangalakal ang nagbebenta ng kanilang mga paninda ng may hindi maliwanag na mga ngiti. Bukod dito, ang kapaligiran ay abala sa maingay na tawanan at napakaraming tao. Ang lugar ay halos puno ng mga duwende ngunit nakita ni Kyle ang maraming tao at demi-human na gumagala sa kalye ng comfortable. May napansin pa siyang ilang duwende, isang lahi na bihirang makita sa East Continent. After a minute, kinurot niya ang kilay niya. Masyadong ingay. Ngayon alam ko na kung bakit nag-aatubili si Regis at ang iba pa na pumunta sa festival. Tahimik siyang naglakad sa pagitan ng mga hilera ng mga stall na walang ekspresyon ang mukha. Sa gitna ng malakas na kapaligiran, kumikinang ang pilak niyang buhok sa ilalim ng mga ilaw. Tiningnan ni Kyle ang isang disenteng mukhang tindahan ng armas sa likod ng isang stall ng damit at tumingin sa mga miyembro ng grupo niya, nakatayo sila sa harap ng isang food stall. He clicked his tongue dahil ramdam niyang excited silang lahat kahit na ayaw nilang pumunta dito. Napabuntong hininga, binilisan ni Kyle at nakarating sa tabi ni Regis. Ibinuko niya ang kanyang bibig para magsalita nang mapansin niya ang ilang lasing na individual na pasuray-suray palabas ng isang restaurant. Nadapa sila at nabangga sa maraming tao. Ang isa sa kanila ay nanligaw pa sa isang batang elven na nakatayo kasama ng kanyang mga magulang. Sumimangot ang mukha ni Kyle nang makitang papalapit sila kay Yu. Hindi niya ito masyadong inisip ngunit napansin niya kung paano sila tumitingin kay Yu na may mapang-akit na mga mata. Tumalikod siya na may kalmadong ekspresyon at pamwesto sa likod ni Yu na nagulat dahil sa biglaang paggalaw nito. Bumalik ang tingin nito sa kanya at kinusat ang mga mata. Anong nangyari? Wala naman. Walang pag-aalinlangan ang boses ni Kyle, ngunit nang mawala ang kanyang boses sa hangin ay isang masakit na sigaw ang narinig sa kanyang likuran. Ang sigaw ay bumulaga sa maraming tao na nakatayo sa kanilang paligid. Gayunpaman, itinaas lamang ng salarin ang kanyang kilay at tumingin sa likod na may malamig na ekspresyon. Umikot-ikot ang mga daliri ni Kyle at nananatili sa kanyang balat ang maliliit na butil ng asul na apoy. Ang isa sa mga lasing na individual ay nagyelo ang kanyang mga daliri sa sandaling igalaw niya ang kanyang kamay patungo kay Yu. Napasigaw siya at namimilipit sa sakit. Tinitigan siya ng mga kaibigan niya nang nakakakilabot na mga mata at tumingin kay Kyle na malamig na nakatingin sa kanila. Sa susunod na segundo, iniwan nila ang sumisigaw na lalaki at nagsimulang tumakbo upang iligtas ang kanilang buhay. Napatigil si Regis at ang iba pa at tumingin kay Kyle na may nalilitong mga mata. Bakit bigla siyang umatake ng isang mamamayan? Gayunpaman, nasagot ang kanilang kalituhan nang tumingin sila kay Yu na natigilan sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng tahimik na karamihan, tinitigan ni Yu si Kyle na may komplikadong ekspresyon.
Hindi siya mahina at ilang segundo lang ang nakalipas ay naramdaman niya ang nakakatakot na titig na bumabalot sa kanyang katawan ngunit hindi niya akalain na lalabasan si Kyle para pigilan ang taong gustong hawakan siya. Kaya naman natigilan siya saglit. Napatingin siya sa batang lalaking may kulay pilak na buhok na nakatayo sa kanyang harapan. Katulad ng una nilang pagkikita ay wagas ang kanyang mga mata, walang anumang pagnanasa at kasuklam-suklam na pagnanasa. Hindi siya komportable ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ay namula ang kanyang tenga. Gayunpaman, hindi siya umiwas at mula sa walang ekspresyon niyang mukha ay walang makahuhula sa kanyang iniisip. Matigas ang boses niya nang tawagin niya ang pangalan nito. Kyle. Nagkibit balikat si Kyle at binawi ang tingin para tingnan ang Regis at ang iba pa. Wala yon. Kabaligtaran sa kanyang mga sinabi, ang lasing na lalaki na umiiyak sa kanyang likuran habang nakahawak sa kanyang mga daliring nagyelo ay halos mabulunan. Nanlaki ang kanyang mga pupil sa pagkabigla nang magsimulang magwatak-watak ang kanyang mga nakapirming daliri. Maging ang karamihan ay natakot at agad na dumistansya sa umiiyak na lalaki na nahimatay matapos ang kanyang mga daliri ay naging maliliit na butil. Inosenteng ekspresyon ang suot ni Kyle habang itinuro ang mukhang disenteng tindahan ng armas na nakita niya kanina. I am going to sell some weapons. You all can eat and look around the festival. Sa wakas ay nawala si Regis at ang iba pa sa kanilang mga bakas nang makita nilang bumalik si Kyle. Pagkawala ni Kyle, nagkatinginan sila at napabuntong hininga. Pinisil ni Sinon ang kanyang ilong sa pag-ungol. I think Kyle overdid it but this type of people can never understand if no one puts sense in them. Tumango si Regis. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa malapit na stall. Kakaiba talaga ang husay niya. Umalis na tayo, hahabol tayo ni Kyle pagkatapos niya. Nawala ang malalakas na bulong at ingay sa likuran niya nang buksan ni Kyle ang pinto at humakbang papasok sa tindahan ng armas. Napuno ng iba't ibang klase ng armas ang tindahan ngunit hindi niya pinansin ang lahat at nilapitan niya ang maputing buhok na nakatayo sa counter. Kumunat ang noo ng matanda nang makita si Kyle. Ilang minuto lang ang nakalipas, naramdaman niya ang umiiyak na lalaki sa labas ng kanyang tindahan ngunit sa kanyang pagtataka, hindi niya naramdaman ang presensya ng salarin. Kaya naman napatingin siya sa labas ng bintana. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ay tumingin sa batang may kulay pilak na buhok na sumalakay sa sumisigaw na lalaki ay walang naramdaman ang lalaki mula sa kanya. Maingat ang ekspresyon nito habang nakatingin kay Kyle. Ano po ang maitutulong ko sa inyo sir? Hindi alintana ni Kyle ang tingin ng matanda. Tinitigan niya ang matulis niyang tenga at dumiretso sa punto. I want to sell some weapons. Marami at hindi maganda ang quality nila kaya willing akong ibenta basta may magandang presyo. Tumango ang matanda at sinenyasan si Kyle na ipakita sa kanya ang mga armas. Sa susunod na segundo, isang tumpok ng mga armas ang lumitaw sa tabi ng counter. Nagulat na naman ang matanda dahil walang suot na storage ring si Kyle. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nag-ambala siya nang makita niya ang tumpok ng mga armas. Matapos suriin ang mga armas ay tumango siya. Karamihan ay mayroon kang mga espada. Kabilang sa tumpok ang pinakamataas na ranggo ng armas ay didagdag ranggo. Kasama ang saber, mag-aalok ako ng 7,000 mana na bato para sa kanilang lahat. Napataas ang kilay ni Kyle dahil sa pagtataka dahil maliban sa bow na binili niya bago ang event ay inilabas niya ang lahat ng armas na naipon niya noong event. 7,000 lang. Mahal ang saber at napakaraming armas. Binigyan siya ng matanda ng isang business smile. Tinuro niya ang tambak ng mga armas. Naniniwala ako na ninakaw mo sila sa iba dahil hindi ko akalain na may magdadala ng napakaraming mababang ranggo na armas sa kanila. Kaya, ang halaga na inaalok ko ay malaki na dahil hindi marami ang bibili ng mga armas na ito. Napakurap si Kyle at pinisil ang ilong. Ang matandang ito ay tuso. Nagreklamo siya ngunit pumayag dahil mas mabuti ang 7,000 mana stones kaysa sa pagiging mahirap. Lumawak ang ngiti ng matanda. Nagmamadali siyang naglabas ng isang low rank na storage ring at naglagay ng 7,000 mana stones sa loob bago ibinigay ang singsing kay Kyle. Mangyaring huwag mag-atubiling bisitahin muli. Nag-click ng dila si Kyle at lumabas ng shop. Saglit siyang naglibot at huminto sa harap ng isang lumang barbershop. Pagkatapos mag-isip sandali, pumasok siya sa shop. Hindi tulad ng tindahan ng armas ang barbershop ay medyo walang laman. Ilang upuan lang at ilang salamin ang nakasabit sa dingding. Isang medyo may edad na babae na may kulot na buhok ang sumalubong sa kanya nang nakangiti. Anong meron, bata? Gusto mo magpagupit? Ang ganda ng dating mo. Kakabukas ko lang ng shop kaya walang customer. Tumango si Kyle sa kanya at subconsciously gazed her ears. Hindi sila pointy. Siya ay isang tao. Natuwa ang babae at pinaupo siya sa malapit na upuan.
Napatingin siya sa salamin at napangiti ng kumikinang ang buhok ni Kyle sa ilalim ng liwanag. You have such pretty hair, kid. Sigurado ka bang gusto mong gupitin sila? Hinawakan ni Kyle ang kanyang buhok na hanggang balikat. Ayos lang. Paikliin mo na lang. Sa isang tango, hinangaan ng babae ang kanyang hanggang balikat na pilak na buhok sa huling pagkakataon at pinulot ang gunting. Sa bawat snip, unti-unting umikli ang buhok ni Kyle. Punong-puno ng hangin ang tunog ng paggupit ng gunting sa mga hibla. Pinagmasdan ni Kyle sa salamin ang pagbabago ng kanyang buhok. Habang ginagawa ang mga huling pagpindot, hindi napigilan ni Kyle na tumango sa kanyang refleksyon, gustong-gusto ang sariwa at may kintab na anyo. Tinitigan ng babae ang kanyang refleksyon na may nasisiyahang ekspresyon. Anak, gusto mo ba ang bago mong hitsura? Isa pa, maganda ang pares ng mata mo. Tinapik ni Kyle ang damit niya at tumayo. Napatingin siya sa kanyang refleksyon. Maganda siya sa mahabang buhok ngunit hindi rin masama ang mas maikling buhok. Mabuti naman. Mabuti lang. Napakurap-kurap si Kyle at binalik ang tingin sa babaeng nakangiti sa kanya with a smug expression. Ahem. Magkano ang kailangan kong bayaran? Napabuntong hininga ang babae nang hindi na-appreciate ang kanyang trabaho at umiling. No need. Bihira lang makakilala ng customer na ganito kalambot at matengkad ang buhok. So, libre lang. Sumili ang ngiti sa mukha ni Kyle. Sa hindi malamang dahilan, mukha siyang mabait at maamo ngayon. Siyempre, tiyak na hindi dahil hindi siya humingi ng pera. Nagpasalamat siya nang hindi napapansin kung gaano kasira ang epekto ng simpleng ngiti nito sa babae. Umalis si Kyle sa shop, naiwan ang babaeng naka-freeze sa pwesto niya. Nang wala na si Kyle, nagsistrip ang mga babae at napatingin sa kanyang namumutla na likod. Damn, paano kayang ngumiti ng napakaganda? Samantala, sa sandaling lumabas si Kyle mula sa tindahan ay pumasok ang isang medyo may edad na lalaki sa shop. Napatigil si Kyle sa paglalakad at napatingin sa lalaki. Tulad ng mga kababaihan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang tao. Gayunpaman, siya ay nasugatan, ang dugo ay umaagos mula sa kanyang tiyan na nag-iiwan ng mahabang landas. Sumili ang pagsimangot sa mukha ni Kyle. Naramdaman niya agad ang ranggo ng lalaki at lalong lumalim ang pagkunot ng noo nito. Siya si D. Rank. Ang babae ay si idagdag Rank. Paano kung tinatakasan niya ang ilang mga kaaway? Kakayanin ba niya? Nagdilim ang mukha ni Kyle. Napakabihirang para sa kanya na magkaroon ng magandang impresyon sa isang tao. At ang babaeng kulot ang buhok ay isa sa mga bihirang tao. Hindi man lang nagdadalawang isip, pumasok ulit siya sa shop na may tahimik na yabag ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makita ang sitwasyon. Nakaupo ang sugatang lalaki sa upuan kung saan nakaupo si Kyle kanina. Sa kabilang banda, umiiyak ang babae at may binubuhos sa kanyang sugat. Mukhang magkakilala sila. Aalis na sana siya nang hindi sinasadyang marinig ang pananahimik na bulalas ng babae. How can they be so heartless? They are trying to silence all the low-rank workers who knows about the secret auction. Look at yourself. You are bleeding so much. What would I do if something happened to you? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.